Kakapasok lang na balita, Kris Aquino, tinapos agad ang buhay. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nitong April 19, matatanda ang ipinagdiriwang pa ang kaarawan ng bunsong anak ni Kris Aquino na si James Carlos Aquino Yap Jr. o mas kilala bilang si Bimby Aquino. Sa edad na 17 ay nasa 6 na talampakan at 1 pulgada na ang taas ni Bimby at magkasing tangkad na sila ng kanyang kuya na si Joshua na kasalukuyang nandito sa Pilipinas. Madamdami ng iniwang birthday message ni Kris para sa anak na ibinahagi niya sa kanyang social media. Ibinandera niya ang mga larawang magkayakap sila na may mga balloon sa kanilang sala sa bahay sa Orange Country, California, USA. Nagbalik tanaw din ang Queen of all Media sa mga dinaanan at dinadaanan niyang pagsubok tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Panimula ni Kris, "There's a lot I haven't shared with you about the current state of my health, primarily because my news has mostly been sad. April 19, 2007, I gave birth to my living guardian angel in the past month with Kuya Josh back in the Philippines. And because of several vaccines I needed to be given, Bim kept me company while I quarantine. Ayokong sirain ang dapat good vibes sa 17th birthday ni Bim, but I also know for all those praying for us I owe you the truth. Padaanin lang natin please ang April 19. Happy birthday to our beloved Chinita Princess. To Bim, I'm keeping the promise I made to you. September 28, 2018, when we first knew there was something scary about my sudden weight loss and my complete blood test result. I'm sorry for showing weakness yesterday when I cried non-stop because of my fear that I may not be around to be with you on your 18th birthday. It's my bad for not being grateful that against all odds, with 5 autoimmune conditions, 3 of them that are life-threatening, I failed to see the glass as being half full. Because you've matured so much and you're always ready to help my narcissist. And though I know you're also freak, you're still show calm and absolute faith in God. When my BP and heart rate reach scary high numbers. No matter how much physical pain I endure daily, my heart overflows with love because of your caring, selfless, unconditional love. My one wish is for your character to remain strong, your values and integrity stay admirable, your respectful and polite manners unchanged, and your passion for learning will continue to inspire you make to the most of your education. I love you, not only during my lifetime or yours, but definitely for eternity. You're my greatest achievement because of your capacity to love. This early you've embraced your responsibility to take care of your kuya, and since you were 11 years old, you've been so protective of me. Love doesn't die, my honey. Please remember that. Happy birthday to love of my life." Samantala kasabay nito ay binasag naman ni OG Diaz sa kanyang latest vlog ang mga kumakalat ngayon ng mga maling impormasyon sa tunay na kalagayan ngayon ni Kris Aquino. Narito ang kanyang buong pahayag. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Gusto lamang nating makiusap sa ating mga netizen, lalo na doon sa gumagawa ng mga fake news or fake code cards or fake YouTube content na huwag yun namang tapusin ang buhay ni Kris Aquino. Oo, Diyos ko. Meron kasing lumabas, parang namaalam na raw si Kris. Hindi po. Diyos ko po, si Kris po ay patuloy na nagpapagaling at patuloy sana nating ipagdasal ang paggaling niya. Sana ay makaluwas na siya rito sa Pilipinas dahil gustong-gusto na niyang umuwi. Oo, dahil namimiss na niya ang kanyang mga kapatid. Oo, kaya huwag na po nating dagdagan ng yung pangit na balita kay Kris, no? Pero sa kabilang banda, yung mga ganyan daw, lalong mahaba yung buhay. Lagi yung pinapatay sa balita. Oo naman, Diyos ko. Yun na nga lang sigurong dapat natin isipin, na lalo pang mahaba ang buhay ni Kris Aquino. Sa akin na rin naman ang pinag-uusapan natin. Bakit? Pansin ko lang, parang wala nang masyadong post si Vice Governor Mark Leviste. Oo. Kasi, hindi, ito nakarating lang naman sa akin. Oo. Wala na naman sila. As of first time. Off ulit sila? Oo, wala na. Yung relationship nila. On and off. Pero as of now, wala. So medyo tumagal din ang wala. So kung sila ulit, yan ang antabayanan natin. Pero
at present, parang wala. Alam mo naman mag-Chris Aquino, dapat may update ka. Yeah. Ano na nangyari? Baka iba na naman ang ihip ng hangin. Ha? Oo. Basta get well soon, Maring Chris. Panalangin. Kaya, kung kailangan ng dasal ni Chris Aquino ngayon, bakit po tayo magmamaramot? Di ba? Pwede naman nating ibigay. Yon. Kaya lang, yung issue po ng kulam, meron pang ang kwento na ang nagpakulam daw kay Chris ay ina ng isang nakarelasyon niya na nilait-lait niya. Ako naman hindi naniniwala doon. Di ba? Ang pinakamahalaga talaga, pananampalataya. At saka yung realisasyon na kapag po tayo talaga ay dumating na dun sa pinakadulo ng ating journey. Di ba? Paglalakbay, talagang doon tayo pupunta. Una-una lang po ang buhay, lahat tayo doon hahantong. Kaya lamang, kung maaari naman na bahaginan po natin si Chris Aquino ng kaunting panahon o mahabang panahon para sa panalangin. Sabi nga niya, I want to live, I refuse to die. We all refuse to die. Lahat po tayo, lalo na at may mga anak pa tayo na hindi natin nakikinita na handa na sa maaaring maganap. Ibigay na po natin kay Chris Aquino yung hinihingi niya. At tulungan din sana ni Chris ang kanyang sarili para umayos ang kanyang pakiramdam. Yun naman yun, di ba? Correct. Panalangin lamang po, dagdagan ba natin ang ating panalangin para kay Miss Chris Aquino? Yun ang kailangan. Totoo yan. Lahat ng mga taong malapit sa ating puso na meron pong pinagdadaanan na physical, medical o anuman pong problema, hindi po natin ikababawas, hindi rin natin ikadadagdag kapag tayo ay nagbahagi ng panalangin, di ba? Yun lang yon. At eto, meron tayong tinatanggap, okay? Sabi ni Boyce, buti na lang may pera si Chris. Kung sa ordinaryong tao nangyari yan at tinamaan ng sakit na yan, baka matagal na tayong tegi. Sabi nila, kaya sa kanya ibinigay yon, sakit na yon kasi kaya niya at mayaman siya. Hindi naman siguro nataon lang siya ang tinamaan. At saka Boyce, kanikan niya tayo ng kapalaran talaga. Kanikan niya. At yung sinabi ni Obet Sapin kahapon na ang unang-unang dahilang nakikita nila kung bakit bumagsak ang katawan ni Chris Aquino ay yung hindi pagkakarenew ng kanyang kontrata sa ABS-CBN. May kasabihan kasi noon nung mapunta ulit sa mga Lopezes ang ABS-CBN, lahat ng mga talents ng ABS ay mawawala, bukod tanging si Chris Aquino lang ang maiiwan. Pero ang nangyari, siya ang unang nawala. Di ba? Marami ang naiwan. Yun, nakaano talaga yun talaga, nakaapekto sa kanya. Oo. Nakalulungkot naman ang kulam issue at sana bigyan pa siya ng mahabang buhay ng ating Panginoon, sabi ni Tita Nene Olanday. At saka natutuwa ako doon sa realisasyon. Sabi nga ni Wating-Wating, mas niyakap ko pa ang buhay ko ngayon. Mas inintindi ko pa ang sarili ko ngayon at ng mga mahal ko sa buhay. Ganun po ang natatanggap naming mga mensahe. Pinahahalagahan natin ngayon ang buhay na ibinibigay sa atin. Di ba? Correct. Ganun lang yon. At sabi ni Eddie Letada, kahit gaano karami ang pera ng isang tao, hindi nito kaya mailigtas sa buhay kapag oras na talaga. Maraming milyonaryo na hindi na